Ganito ang mindset ng mga palo sa gold lane. Mula drafting, laning, targeting, itemization, at kung paano makakapush ng tower. Unahin na natin sa drafting. Dapat binabase mo sa kalaban at kakampi mo. May mga tinatawag kasi tayo na early game, mid game, at late game. Kapag ang kakampi mo jungler, assassin, at ang kakampi mo naman na mage ay late gamer tulad ni Sicilian, Savior, at Novaria, ang dapat pinipik mo yung malakas sa early game. O yung tinatawag natin na neutral hero tulad ni Bea, Clean, TC Gold Lane, Ruby Gold Lane, Granger, Brody, at Iritel. Para kahit hindi makarotate sa'yo kasi busy sila mag-farm, kayang-kaya mo yung sarili mo. Pero kapag nakita mo naman yung kakampi mo na pang early game yung hero nila tulad ng Fredrin Jungle, tapos Vexana Force Core, ibig sabihin malakas sila sa early. Ang kailangan mo naman late game ang piliin mo na hero tulad ni Wanwan, Claude, Kari, Moskov, Layla, Nathan, at Ixia para may aasahan sila sa late game. Sila na kasi yung magbubuhat ng early game. Sa laning naman tayo, dapat hindi ka ma-pride. Utakan mo yung kalaban. Kapag alam mo na logi ka sa matchup, pwede kang bumuo ng leather jersey para may armor ka na agad sa early game pa lang. Hindi ka niya mabubuli. Kapag logi ka naman sa magic, itong magic resist class. Pumunta naman tayo sa tamang pagdo-double lane. Ang mindset mo, kapag gusto mong practicein yung double lane na tinatawag, ginagawa lang to kapag may second turtle na. Para saktong pag-clear mo at nakita mong may opening, pwede kang sumama sa team fight. Pero ang double lane, maganda lang to kapag hindi aggressive yung kalaban mo. Kapag nakita mo yung kalaban mo ay naka-choke at grab, mag-focus ka na lang sa lane mo. Kasi hindi ka na nila pababalikin o pahihirapan ka na makabalik sa lane. At sa in-game mechanics naman tayo. Ang magagaling mag-gold lane, hindi nauuna sa bush. Hinahayaan niya muna na ma-check ng tank bago siya papasok. Kapag ginagawa mo na to, hindi ka na maninise ng mga tank. Pangalawang tips ko sa'yo, kapag alam mo na maraming panghuli yung kalaban, i-ready mo na yung dash mo o flicker kapag parating na sila. Kasi dapat ang mindset ng gold lane, ako lang ang huhulihin nito. Micro kayo sa akin. Ganun dapat. Isipin mo na ikaw lang ang tinitignan nila. Kasi nasa'yo ang pinakamaraming item. At ang tips ko naman sa shot call, sabihin mo sa kakampi mo na hanapin nila yung huhuli sa'yo na kalaban. For example, ito yung kalaban mo. Ang magpapahirap sa'yo dito ay Tigreal. Kailangan sasabihin mo sa kanila na hanapin nyo yung Tigreal para ready ka kung saan ka tatakbo at kung paano mo idadodge at iiwasan. Sa spell management naman tayo. Dapat kapag alam mong wala kang spell, huwag ka munang makikipag-clash. Sasabihin mo yung kakampi mo na magpa-CD muna. Sa mga solo player naman, lagi nyong ipapakita na wala kayong spell at sabihin nyo na wag muna clash. Baka makachamba ka na marunong nakakampi at magpaawat muna. Pero kung hindi, galingan mo na lang talaga. At sa tower push naman tayo. Paano nga ba ang tamang pagpupush pag ikaw ay gold lane? Ang isa sa pinakamadaling paraan ay kapag binitaw na ng kalaban mo yung ultimate niya. Tulad ni Claude, kapag nakita niya na Blazing Do It na, yun na yung signal. Wala na siyang pang AoE depth ng minion. Tatawagin mo na yung kakampi mo. Nag-ulti na yung Claude. Push na natin to. Ganun din ang ginagawa sa mga malalakas mag-left. At ang huling tips, kapag may item ka na at nanalo kayo sa team fight, huwag ka na puro farm. Tumama ka na sa kanila para makapush kayo ng tower. At yun lang. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong.